Iginiit ng isa sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang diffusion request at hindi red notice ang natanggap ng gobyernong Marcos Jr. mula sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Israelito Torion, matapos nila suriin ang dokumentong ipinakita ng Philippine Center on Transnational Crime, lumalabas na isang simpleng email message lamang ang ginamit bilang batayan sa pag-aresto kay Duterte. Yung pumunta yung head ng PCTC, ang pinapakita, hindi nga natin na-picturean. Ngayon, after review, parang email message lang. It turned out to be a mere diffusion notice. Paliwanag pa ni Atty. Torion, ang diffusion notice ay isang simpleng request o alerto mula sa ibang bansa na hindi pa dumaan sa masusing verifikasyon o review ng Interpol. Samantalang ang red notice ay isang opisyal na abiso mula sa Interpol General Secretariat para sa pansamantalang pag-aresto base sa isang balidong warrant of arrest. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, informal pa yan. Hindi pa yan dumaan ng formal review ng General Secretariat po ng Interpol. Etong diffusion is not subject to prior verification or validation by Interpol before being circulated. No? Wala pa itong hindi pa ito na-verify talaga or na-validate ng Interpol. Whereas, ang red notice goes through a formal review by Interpol to ensure compliance with its constitution, particularly regarding political, military, religious, or racial issues. Giit ni Atty. Torion, mahalagang maipaliwanag ito sa publiko, lalo na sa mga opisyal na nanguna sa operasyon ng pag-aresto upang maunawaan ang mga posibleng pananagutan sa kanilang naging hakbang. Sa huli, may naging mensahe rin si Atty. Torion para kay General Torre na nanguna sa pag-aresto kay Duterte patungkol sa patuloy nitong pagsunod sa mga utos ng nakatataas. So sana i-consider din niya yan. No? Sana i-consider din niya yan kasi at the end of the day, all of us will be subject to reckoning. It may be a judicial reckoning, legal reckoning, but also moral reckoning and godly reckoning. No? So I hope he will consider that because ngayon, maybe he's so confident because yung principals niya ay in power. But I hope he will also consider the fact that, everything has a tipping point. And the only permanent thing in this world is change. And once the winds of change will, happen. Ang usapin tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang